At nababalik ang champion na champion sa hapon na NBN Sports. This time around, makakakwentuhan po natin ang ating pong RP team na pupunta dyan po sa China para po sa magaganap na World Memory Games. With us, ang kanilang delegation head. Wow, delegation head na pala ito. Marlon Bernardino. Marlon, mabuhay! Magandang tanghali, magandang hapon, Sam. Magandang hapon sa lahat ng nanonood ng NBN4. At kasama din natin ang isa sa ating dalawa lang naman sila no, na RP team na pupunta nga dyan sa World Memory Games sa China, si Robert Racasa. Robert, welcome back sa ating pong programa. Magandang hapon sa lahat ng tagapakinig at muli i-discuss natin kung ano talaga itong World Memory Championship. At kasama din natin ang teammate ni Robert na si Johan Abrina. Johan? Hello, good afternoon. Salamat sa pagtanggap sa akin dito. First time po dito. Wow, welcome to the program. So ano po ba itong magaganap na World Memory Games? We discussed this before, but then refresher lang dyan sa ating mga viewers ngayon. Itong World Memory Championship, meron itong 10 events. Ngayon, ito yung mga sample based on actual. Unang-unang exam doon is abstract images. Itong mga abstracts na to, ipepresent sa'yo. Tapos, after nito, bibigyan ka ng recall sheet ni Rumble na. Yung pagkaka-rumble niya, i-identify mo kung saan to lumabas. So, perfectly. Ito yung unang-una. And then? Binary digits, ito yung language ng computer. 0110, ipepresent na ganito. Ang isang sheet ay 1,000 digit number. I-recall natin to perfectly kung paano siya lumabas. 0110, kung paano lumabas, ganun din natin isusulat. Kakabisaduhin. Pangatlo is random numbers. Ito yung ginagamit natin na mga numero, perfectly, i-identify din natin kung paano siya lumabas. Ganito siya kadami. Ang isang sheet ang paper ay 1,000 digit number. Then, meron tayong random words, parang dictionary. Ipe-present yung mga words in order. Kada isang sheet, 100. Ang ibibigay, 400 words. I-identify natin. Bibigyan tayo ng recall sheet. Isusupply natin kung paano lumabas yung mga words. Paano as in exactly which number? And then ano yung word na yon? Yes, ma'am. Exactly. Mukhang mahirap yun And then? Then meron tayong names and faces. Ang style ganito. Bibigyan ka ng papel. Andyan yung mga mukha nila at yung mga pangalan, kompleto. Tapos after nito, bibigyan ka uli ng another sheet of paper. Ni-rumble na yung pagkakapresent ng mga tao. And then, blanco na. Susupply natin ngayon kung sino-sino itong mga to. At mukhang medyo mahirap yung event na yan talaga. What's that naman you're holding, Johan? Ano yan? That looks like a calendar, pero mukhang maraming digits yan. This one is yung perpetual calendar na dinevelop ni yung kaibigan natin si Ireneo Bughaw po. So, dito po, since perpetual siya, kahit year 9999, magagamit po natin to kung aabot po tayo doon. Okay. So, dyan yun naman nakikita yung para dun sa event natin na historic and then future dates. Tama? Baling sa historic and future dates, yun yung mga katang-isip na events. Kasi hindi po natin pwedeng gawin na actual historic dates yung nakalagay doon dahil kung yung competitor is a history buff, so may advantage siya. Kabisado niya po yan. Ito, ang ano dito, parang merong, there's a calculation, tama ba, para makuha yung mga specific dates na yan, Robert? Yung specific dates, yan yung tinatawag na human calendar. Yan, lahat kasi yan coded Kaya namin ginamit to, kasi dito, nandyan na lahat kung ano yung mga code. So pagka napag-aralan mo to, lahat ng petsa mula 1582 hanggang year 9999, kaya mo i-memorize. Wow, okay. So Marlon, ito nga malapit na World Memory Games. Gaano nakahanda ang Philippine team? Actually, yung intensive training nila, lumalabas lang 2 weeks siguro. Robert, ikaw makakasagot niyan. Paano? Sa ngayon, 2 linggo na kaming rigid training Yung rigid training na yun, sa umaga, physical exercise, and then after lunch, 1 o'clock hanggang 12 o'clock ng gabi, tuloy-tuloy kami, training. Lahat ng events, pinapractice namin. So, paano yun? Parang do you just get stuff over the internet or you make it up? Paano yun, Johan? How memory games? Kasi nga, alam natin pag regular sport, merong mga pinapractice na moves, may mga tinitignan na mga shots. Ito kasi, it's more of a mind game talaga. Most of our materials we got from sa internet. Meron din kaming dinownload na software
from Melik Durer of Turkey. So, binibigay niya for free para ma-spread yung sport. So, isa yun sa mga ginagamit naming training methods. Itong magaganap na World Memory Games, gaano karami mga competitors, gaano katindi ang competition dyan? Actually, Sam, 30 countries to. Pero ang interestingly dito, itong event kasi ng memory sports, wala pa sa Pilipinas to. Oo nga Hindi sa barangay, wala. Kumbaga ba, may dalawang player, si Robert tsaka si Johan, dumaan sa qualifying, nag-qualify sila. Unang competition nila, World Championship agad. Parang imagine sa billiard, unang laro mo, world pool ka agad. Ganong katindi at ganong kabigat. Kasi wala pa nun dito eh. Kaya we planning, pagkatapos na ito, mag-put up ng federation, mapasanction sa SEC, sa PSC, tsaka sa POC. Kasi wala pa talaga. At you were mentioning a federation that you're going to put up. Nabalitaan ko na mismong si Senator Robert Jaworski nag-agree na ba o interested to be part of this federation? Actually, interested talaga siya. Nakamit namin si Senator 2 weeks ago through Mr. Relly De Leon. And si Mr. Jaworski pala, aside sa pagiging legend sa basketball, hilig niya pala to. Tsaka, matalas yung memorya ni Senator Jaworski. At naniniwala siya dito na malaking pag-asa bansa kasi walang height to eh. Talas na memorya eh. So, utak talaga ang basehan dito. Dapat wala kang memory gap. But then, ito nga, sa World Memory Games, meron pala yung Grandmaster na titulo. Parang sa chess din. Yeah, dito, tatlo yung batayan para ka maging Grandmaster. Number 1, bibigyan ka ng isang deck ng card. In just 2 minutes, kailangan nating ma-memorize yung lahat ng 52 cards na yon in just 2 minutes. Pangalawa, bibigyan kanila ng 10 deck ng card. So, bali 520 cards yun. Sa shuffle nila yun, shuffle na shuffle, and then, bibigay sa'yo 1 hour, kailangan memorize mo na lahat yung 520. Ang pangatlo, bibigyan ka ng isang oras, kailangan makapag-memorize ka ng random digit number, 1,000 numbers in 1 hour. In yung minimum. Parang antindi nun After nun, i-award sa'yo yung Grandmaster title. Yes, Johan. Yes. Just to give perspective dun sa binigay niyang statistics, yung world record po dun sa speed cards na tinatawag, isa isang deck ng card, is sa ngayon is 20.97 seconds. Seconds lang ito. So, ganun katindi ang memorya nun. Paano yun? Kasi parang for regular people na nagbe-memorya, it's like seeing things and then nira-write down. Sa inyo, it's all in the mind, walang kodigo-kodigo. Opo. Bali doon sa competition proper, walang paper. So, pagkatingin doon sa sheets or doon sa cards, tapos lahat yun, through sa isip lang. So, masusubukan talaga ang talas ng utak ng Pilipino ngayon, no? It's your first time to join something as big as this. Anong klaseng personal preparations naman on your end, Johan? Sa ngayon po, since first time po natin sasali, so yung mga paraan na ginagawa namin is mga kung ano lang yung mabasa namin sa book, sa internet, and then do sa experience yung pagdala sa amin dalawa ni Marlon do sa mga tao na pinagdedemohan namin is a big help enough para at least maka-feel kami ng pressure pag may mga nanonood sa amin para mabawasan pagdating do sa actual competition. Okay. Robert, what about our chances? Gaano kalaki ang chance natin dito? Honestly, yung mag-champion sa ngayon, I think, hindi pa ganun ka-feasible. Pero yung pumasok sa top 10 with the proper support, kaya natin eh. Dahil yung puso namin na mag-train hard, andon. So talagang gagawin natin yan para sa Pilipinas. Yes. Marlon, ikaw naman as delegation head, you think caring-carry na ba ito? Meron pa ba tayong mga kailangan pang paghandaan? Meron pa ba tayong mga sponsors na kailangan pasalamatan? Actually, nagpapasalamat tayo kay Mr. Relly De Leon. Bali, siya po yung nag-ugnay at na-meet po natin si Senator Jaworski. Actually, bali, yung dalawa to under contract kay Mr. Relly. Wow! Then, sa totoo lang, yung passport pa lang ngayon, 2 months na. No, matagal! Pero alam mo, papasalamat kami kay DOT Undersecretary Cynthia Carrion. Sa July 5, lalabas na po yung passport. Wow, congratulations. Judith Hakim. Tsaka, very interested po si Congresswoman Bernadette Herrera D, yung bagong henerasyon. Kasi focus niya education. Kasi mayroong pag-aaral na
May pag-aaral na maganda sa mga kabataan to. Siyempre. And then, sino pang pasasalamatan natin? Yung damit namin galing kay Mr. Willie Ortiz, kay Lester Camacho ng PCSO, kay Dr. Regina Canlas, kay Mayor Benar Abalos, sa Sports Radio, tsaka sa NBN4. Okay, yun lang ang pasalamatan natin. Mukhang mahaba po kasi yung listahan dito ni Marlon kanina. Maraming salamat. Johan Abrina, Robert Racasa, and of course, ang ating pong kaibigan Marlon Bernardino. Good luck sa ating pong pag-suong sa napakalaking hamon ng World Memory Games sa China. Bring home the bacon for us. Maraming salamat. Salamat. Thank you for having us. Magbabalik pa po ang NBN Sports.